What's up guys? Ian here, aka Boy Ride. So today pupunta tayo ng Motostrada. Titignan natin yung bagong lamas na motor. Honda lover tayo pero updated din tayo sa mga ibang brand ng motor. Actually last week ko pa sana bibisitahin itong, kaya lang medyo busy. Ngayon lang ako nagkaroon ng time para bisitahin na. And yun, kasama ko na naman ulit tong bilas ko, si Gab. Ayun, nasa harap ko. Ayan. At bago kami pumunta sa Motostrada sa Caloocan, may dadaanan daw muna kami. At alam ko kakainan yun. Yan ang gusto ko dito sa bilas ko maraming alam na kainan dito sa Metro Manila. Nung nag-iaya siya kanina, go agad ako. Wala nang patumpik-tumpik pa. Tara agad, sabi ko. Syempre ride yan Sabi niya kanina gugutom na siya. Ako nagugutom na rin kasi hindi pa ako kumain ng tanghalian. Eto, alauna na. Kaya nung nag-iaya siya, sabi niya may dadaanan muna. Alam ko na saan. Kakain kami nito. Yan yung gusto ko dyan kay Gab Dyan sa bilas ko na yan. Kapag may ride kami, hindi nawawala yung yung magyayaya siya na kakain kami. Kasi ang dami niyang ang dami niya kasing alam na kainan. So yun, ako naman go lang kasi pagkain yan Kasi ang motto ko sa sarili ko, kahit si Gab ganun din magtipid na tayo sa lahat, wag lang sa pagkain. Di ba? Tama naman So yun, pag nag-iaya naman to si Gab, minsan nabibigla ako kasi yung kakainan namin pang sosyal. Minsan mamahalin, pero okay lang, walang problema sa akin. Sabi ko nga pagdating sa pagkain, huwag natin titipirin. Ayaw ko talagang tipirin. So yun. Pero madalas nag-iaya yan sa mga karinderya, mga turo-turo. Yan, mas madalas yan kaysa yung mga social na kainan. So both side o parehas, mga pangmasa na kainan tsaka pang social na kainan, alam niyan, kinakainan niya ni Gab. So ganun din naman ako, kaya lang mas maraming alam na kainan to si Gab. Tsaka mas maraming experience to sa mga kain-kain sa kung saan-saan Kaya yung gusto ko yung pagkasama ko yan Masarap na kasama kasi bait bait yung tao na to makwela. Then masarap din kasama sa ride kasi ang bilis magpatakbo. Tsaka marunong sa kalye. Then alam niya rin yung mga pasikot-sikot sa mga dinadaanan. Tapos yung mga diskarte. So yun, kaya nagkakatugma kami ng hilig. Parehas na parehas kami ng mga hilig nitong bilas ko Wow naman! At yun, naiipit na tayo sa traffic. Walang yung buhay ito. Dito na tayo sa Quezon City Circle. So dito sa part na to, sumunod lang tayo sa linya. Kasi kung palagpas-lagpas kayo dito sa linya, may tendency talagang may mangyaring di maganda, maaksidente o makasagi, mga ganyan. So sunod lang tayo sa linya. Bahala ka sa buhay mo. At yun na nga, lumiko si Gab sa Quezon Avenue. So sunod lang tayo. Nantay ako ni Gab. Ano siya? So dahan-dahan muna tayo.
Antayin natin si Gab. Ayan, kita ko naman sa side mirror ko. So, yun, dito na tayo sa kahabaan ng Quezon Avenue. Iilalim tayo dito sa tunnel. Tunnel nga ba ito? Ayan, sa ilalim ng Sentries and EDSA along Quezon Avenue. Ganda ng kotse nito sa harap ko. Wow! Alang sira yung ano niya eh. Ano bang tawag dyan? Bumper sa likod. Lumalaban, no? Lumalaban eh. Ay nako, pag luma na talaga ang motor, ang dami nang nagkakalasan, ang dami nang luluwagan. Sana si Gab? Ayun. Nakoy, naabot ako ng red light. Ano na si Gab? Ayun, nagantay si Gab. You know, Honda Beat. Medyo bias sa Honda eh, no? Nope. Si Gab, oh. Nantay ako. Oy, mukhang kakaliwa. Gusto ng hangin. Ayun, mukhang kakaliwa si Gab. Kaliwa rin tayo. Okay. So dito pa rin tayo sa Quezon Avenue. Yung pakanan dyan, papuntang West Avenue yan eh. Papuntang Team Graffiti, kung alam nyo. Then dito naman, kaliwa, patimog to eh. Kakaliwa si Gab, so sunod lang tayo dyan. Ito, ganda ng mga kotse sa harap ko. Ito talagang maganda. Yan, pangarap ko yan. Honda Civic. Oy, lumiko. Asa na si Gab? Ay, nasa likod ko pala. Dito guys, sa may Timog, andito yung mga sikat na bar, gimikan. O pre, kaliwa o kanan? Kanan, kasi pagdato pa yun eh. So dito, kumanan kami dito ni Gab sa Mother Ignacia. Ang nahanap niya. Kaliwa. So kaliwa kami dito sa Scout Reyes Street. Sigurado kakainan tong hinahanap dito. Dito kami sa Timog eh. Maraming kainan dito eh. So guys, itong lugar na to, kung nakita nyo kanina, ininaanan namin sa Timog Avenue. Yun, yung kahabaan ng Timog Avenue na yun, napakaraming mga bar. Mga magagandang bar, mga social na bar. Ayan, nakakainom din ako dyan minsan eh. Pero syempre, hindi ko nakikikwento experience ko dun. Kaliwa pala, sorry. Ginagawa mo!
Naarang ko yung kotse. So yun, from Scout Reyes Street, kumaliwa kami dito sa Don Roses Avenue. Yan, talagang sinasabi ko pa talaga ano. Yan. Kasi malay mo, malay natin, baka yung pupuntahan ni Gab, baka yung Kilala kong kaliskis mo, oy. na kainan or whatsoever, eh sikat na puntahan ng mga tao. So yun, dito pa rin kami sa Don A. Roses Avenue. Paglabas namin dito mamaya, Quezon Avenue, and then siguro lilis kami ng North Avenue kasi papunta kaming Caloocan sa Motostrada mamaya. Okay, dito na daw kami. Pachok Bangusan. O, diba? Sabi ko sa inyo, kainan Okay, kain muna tayo guys. Balikan ko kayo mamaya. Yan, bangus. Ato. Magkano extra rice? May kasama na bang rice yan? Wala pa? Sige, tagdalawang rice. Thank you, sir. Salamat. Ayun. Okay, let's go guys. So ngayon pupunta na tayo sa Motostrada. Babalik kami ng Quezon Ave. Then daan kami ng North Ave. Or doon na sa EDSA, pupuntang Caloocan. Amen. Let's go. Okay, let's go guys. So yun, pupunta na tayo ng Motostrada. So yun, pabalik na kami ng Quezon Avenue. Then doon na kami siguro dadaan sa EDSA or sa North Ave papuntang Caloocan. So yun. Sobrang busog kami doon. Naka-3 rice ba naman kami? 2 rice lang sana gusto pa ni Gab. Gusto ko din. So nagpa-add kami. Nung pauwi na, muntik pa namin malimutan yung bayad dun sa 2 rice na pina-add namin last. Buti na lang naalala ko nung pasakay na ng motor. Yun, ayos dun. Ayos kumain dun sa karinderya na yun. Sarap nung in-order namin, yung bangus. Pagdating ko pa lang yun, agad nakita ako Sabi ko, ito sa akin. Ang sarap tapos ang daming sahog. Panalo. 250 pesos. Yun, isang malaking inihaw na bangus or milkfish in English. Yun. Ginagawa mo? Kape. Sobrang busog daw siya. Yun, ang bagal niya tuloy kasi matagtag pag pagkakain, tapos motor agad busog din ako. So kakaliwa na tayo dito sa Timog Avenue. Yan, dito tayo kumanan kanina So kakaliwa naman tayo ngayon. Okay, dito na tayo sa lugar na maraming bar. Yan, mga kainan dito, inuman, videokehan, walwalan. Yan, marami dito niyan.
palipas oras. Marami dito niyan sa Timog. Alam niyo na yan, guys. Uy, mali dinadaanan namin ni Gab, ah. Bike lane ito, baka mahuli kami. Naku, kamote kami dito. Sorry guys, mga viewers. Ayun. Alam naman ni Gab yan eh. Yun, luwag. So dito na kami sa Quezon Ave. Then siguro tumbukin namin EDSA. Doon na kami dadaan, kakaliwa kami doon papuntang Caloocan. Dadaanan namin SM North. Okay, traffic light. Opya. Pre, sud. Dito na tayo? Ayaw mo ba doon? Sige lang. Yan, go na. Oop. Okay, babaw tayo kasi EDSA tayo. Pero kung pauwi na tayo, dyan sana tayo sa ilalim. Ayun, traffic. Opya. Oh. Mahirap na pag nagasgasan natin yan. So ride safe lang, doble ingat. Oh, Gab, mo ni pilit, diyan ka na lang. Sug talaga ano? Takbong busog lang tayo, takbong busog. Ipit sa tiyan eh, no? Ha? Ipit tiyan ko eh. Tapos matagtag pa, mumotor. Ayun pre, go na. You know, Scrambler oh. Scrambler Bow Cafe Racer. Ganda oh. Wow! Naku, dito na ako. Baka magasgasan pa to, parang bagong bago pa. Ayan, pwede. Dito tayo. Kulit mo, nasan ba yung tubo? Ayun lang, traffic. Nakakaliwa pala kami dun sa EDSA. Tayo. Abot ba? 5 ay 13 12 11 abot. Yan, doon sana kami didiretso, tas North Ave. Naalala ko may EDSA pala. So dito tayo sa EDSA. Ang daming truck dito sa gilid oh. Sulit yung worth 250 na bangus. Then yung 45 pesos na kanin, kasi 15 isa eh. Nakatatlong kanin kami ni Gab eh. Mas hati kami dun sa may bangus. Busog talaga ah. Yan yung isa sa magandang banding eh, yung pagkain eh. Okay yung kainan na yun kasi mukhang masasarap yung pagkain eh. Yung pangalang in-order namin na bangus, ang sarap eh. Tapos ang babait ng mga server, okay sila. Then mabilis yung service. Eh kasi ano eh,
Kakaunti lang yung tao, halos kami nga lang eh. Tapos, gulat lang ako, yung karinderya na yun, kala ko maliit. Pagtingin ko, meron pa pala sa loob, kala ko dun sa labas lang. Ang laki. Ang lawak nung karinderya na yun. Siguro maraming kumakain dun. Gawa ng pandemic kasi ngayon, kaya walang masyadong nakakain. Siguro nung walang COVID, nung walang pandemic, maraming nakakain dun. Uy, yellow lane ito. May mga enforcer dun sa party na dun eh. Yun, humarang yung bus. Habol tayo dyan. And dito. O, diba? Sabi sir, may mga enforcer dyan. Nasa motorcycle lane naman tayo, kaya okay lang. Uy, ang ganda ng mags niya oh. Ganyan mags yung gusto ko sa accent ko, sa kotse ko. Uy, nasa na si Gab? Yun. Motorcycle lane lang tayo. Sundan natin tong accent. Ganda eh. Yung gulong kasi ng kotse ko, accent din kasi yun. Hindi pa nakapalitan. Uy, ang ganda rin yung sumunod. Ang pangarap kong Civic. Huwag na natin nabulin ha. Sa likod ko si Gab eh. Ayan na, si Gab. Ayun, sundan namin to. Oh, ang ganda. Naka-RR. Naka-Mugen RR. Ganda ng pipe. Ganda ng tunog. Kulay puti pa. Parang naka-lowered pa yung gulong niya oh. Gunggong! Parinig kita sa mukha eh! Na si Gab. Unahin natin si Gab. Oh, ang ganda talaga oh. Ang pangarap ko eh, Honda Civic na old school o kaya yung brand new syempre. Kaya lang ang kotse ko ngayon is accent. Ayan, ito, ganyan. Tsaka black. Kontento na naman na ako syempre sa kotse ko. Okay, may nanguhuli doon. Uy, yellow lane yan. Huwag niyong mamatay ng kamote ha! Gusto mo naman sa langit. Oh, yellow lane. Bilis ng Civic oh. Okay, dahan-dahan lang. Si Gab nasa gilid ko. Ayun na si Gab. Uy, parang uulan na. Hindi naman sana. Oh, sarap ng ride namin ni Gab. Ganto-ganto lang. Yun oh. Yung kinainan pala namin ni Gab kanina is isa siya sa kinainan nung sikat na vlogger or
YouTuber na si Mark Wins. Mark Wins nga ba yun? O Mark Wayans? Basta yun, sinabi lang din sa akin ni Gab, masarap kumain guys sa mga ganun, sa mga karinderya. Kasi wala lang, ang masa eh, swak sa ano eh, swak sa bulsa, swak sa budget. Then pag kumakain sa mga karinderya, walang arte-arte, walang poise-poise. Di tulad sa mga social na kainan. Tingnan naman nila lahat ayun lang, kasi sa mga tulad ko, tulad naming mahihirap, malaki sa hirap, yan yung mga naranasan namin. Yung mga simpleng kainan na ganyan, masaya na kami, sapat na sa amin, then pasok sa budget, di kailangan gumastos ng malaki. Yung fiancé ko nga pag niyaya ko na kain tayo sa labas, go agad yun. Pero alam nyo saan ko dinadala, mga karinderya, mga kainan. Bihirang bihira ko yung dalhin sa mga social na kainan. Actually siya pa nga nagdadala sa akin sa mga kainan na social yung mga mamahalin, pero syempre masasarap din. So yun, dito na kami. Okay, malapit na kami sa Motostrada. So yun nga, yung mga kainan na ganyan, karinderya, o kaya sa mga bangke-bangketa, masasarap kumain dyan, mura pa. Tapos yun, sa mga hindi masaselan, sulit yan, masarap kumain dyan. Lahat ng nagpapasarap dyan, alam nyo ano, yung mga langaw, yung mga bangaw pa Sira pala ang ulo mo yan. Kasi sa aming mga hindi naman masiselan o hindi kasalanan sa mga ganyang kainan, lingid na sa amin yung makikain o makasama sa kapagkainan yung mga langaw o mga bangaw na yan. Ano ka nasisira Yung ulo? mga lumilipad, dumidikit-dikit pa nga sa kinakain natin di ba? And ranas na ranas ko yan. At ayun nga, nandito na tayo sa Motostrada. So magtitingin tayo ng motor. Ha? Par? Ay, hanggang 5 lang. Sarado na. Ayun, balik na lang tayo pre. Tignan natin baka naka-display. Ano, tara na. Ha? So silip lang muna. Pre, titignan mo ba? Okay ka na? Wala na close na may display sila dun tignan natin dito kung meron. Ay wala. Ito na lang tingnan natin. Dala ni kuya. Pre, magkano kuha mo SRP? Magkano daw? Magkano kuha mo dito kuya? 165. Ha? 165. Okay. Cash? 165 cash? Oo, kasya. Thank you sir. Ayan 300 SR CF Moto.
Yeah, okay lang ba parev? Pakinggan ko lang. Salamat idol. Ganda, ganda. Ingat, ingat, ride safe. Ingat, ingat. Ganda. So yun guys, sarado na nga ang Motostrada. So uwi na ulit kami. So let's go. Okay, balik na ulit tayo sa EDSA. Dito kami sa 9th Avenue, Caloocan. Actually, pabalik lang naman yung route namin dun sa EDSA. Saan kami nang galing o saan kami pumasok. At yun na nga guys, hindi namin nakita sa loob ng Motostrada yung motor na bibisitahin namin o yung motor na bagong labas ng CF Moto. Sa labas may motor na dala ng isang rider. Hindi display dala ng isang rider. Yun nga, tinanong ko kung magkano yung SRP in cash. So sabi 165,000. So panalo na, di ba? Sigurado swak yun sa budget nung iba dyan na buyer. Yun, pinarev ko nga. So 1 or 2 cylinder yata yun. Kasi hindi siya tunog 4 cylinder eh. Oh. So pero yung forma, kita nyo naman, sporty, big bike na big bike ang dating. So yun, siguro palit lang ng pipe yun, palit lang ng tambut yun, ayos na yun. Tunog lata rin yun, tulad nitong motor ko. Pero ma-base yun, kasi malaking motor yun eh. Tsaka pwede mong salpakan ng malaking tambutso yun. At yun na nga, umuulan na. Kanina umahambon doon sa part na yun, tapos dire-diretso lang kami nagab, nawala yung ulan. Hop. So ngayon, sana doon sa part na yun mag-stop yung ulan. Sana doon sa part na yun tumigil ang ulan. At nang hindi tayo mabasa. Mabasa na si Gab, lumusot na. At ayun nga guys, umulan na. Tayo. Okay, let's go. Basa akong basa. Ganyan kami mga riders. So yun nga, inaabot na kami ng hapon ni Gab. Launa kami umalis.
At ngayon ay 5:30 na. Yun, sana hindi natatakpan ng basa yung lens ng camera. Dahan-dahan lang tayo at madulas ang kalsada. Sana dito lang tong ulan na to. Sana dun sa amin sa QC hindi maulan. So ayun, umaraw umulan, tuloy ang vlog. Motovlog pa rin. So ayun nga, di kami umabot sa Motostrada kasi hanggang 5 PM lang pala yun. Dumating kami dun parang 5:05, close na. Uy, tunog big bike ah. CB400. Yan, gusto ko rin makabili ng ganyan. Pangarap ko yan. Actually, parang gusto ko mag CB400 muna bago mag CB650. Kaya lang, baka pag nag CB400 naman ako, baka bigyan ako ng maraming sakit sa ulo nun. Pero depende naman yun. Pero yun, pag-isipan ko muna. Gusto ko talaga yung CB650. Tsaka brand new, syempre. Gusto ko talaga, syempre yung brand new na, yung bago na. Kaya nga tayo nag-iipon kaya tayo nagsisikap di ba? So yun, kaya lang tagal lang ng progress. Hindi ko alam kung kailan ko pa maiipon yung pambili ng brand new CB650. SRP nun 501,000 So maiipon na akong 1,000, 500,000 na lang kulang. Ay nako, biro lang. So sana maipon ko na agad yung pambili ng CB650 para mas maganda yung pang ride natin, mas maganda yung pang motovlog natin, di ba? Tsaka sana maging normal na ang lahat para makaride na ako sa mga probinsya. Gusto kong dalawin yung mga lolo ko sa probinsya kasi ang tatagal ko na silang hindi nakikita. Tatagal ko na silang di na dadalaw, mga lolo-lola ko sa father side and then sa mother side ko. Then syempre gusto ko rin madalaw yung mga pinsan ko, mga matagal ko lang di nakikita. At yun na nga, napaka-traffic na. Weekday kasi kaya traffic talaga, lalo na rush hour. Yan, ganito kami sa Manila. Open nga tayong visor. Yan, inopen ko muna visor ng helmet ko kasi nagmo-moist na. Ay, traffic. Kahit pa nakamotor tayo kung ganitong dikita ng mga sasakyan, hirap talaga. Ganito kami sa Manila. Sigab, nahanap ako. Kung mag-alala Gab, di ako lalayo sa'yo kahit naka-vlog ako. Normally kasi guys, pag nagva-vlog tayo or nagmo-motovlog tayo, ito habang nagra-ride, hindi full yung focus natin sa pagra-ride. Yun, ulitin ko lang. Sabi ko nga kanina, pag nagvo-vlog tayo or ito nga nagmo-motovlog, hindi buo yung focus natin sa pagdadrive. So parang sa trabaho lang, kailangan multitasker tayo kapag motovlogger tayo, kasi sabay-sabay yung ginagawa natin gumagalaw ang mata natin, gumagana ang tenga natin, pati bibig natin, di ba? And pati ilong ko, pati panghinga ko. Ayan, ang hirap huminga pag naka-helmet. So yun, parang sa trabaho nga, dapat may tayo, multitasking talent pag motovlogger. Kasi yun nga, ang dami nating ginagawa. Gumagana lahat ng katawan natin di ba? So
So yung katawan natin kailangan malakas syempre pag nagra-ride, pag nagvo-vlog. Yung kondisyon ng motor, dapat kondisyon din ng katawan. Tapos syempre kailangan natin yung mga kamay natin at pulso natin pang rev syempre. Tinanong ni Gab kung mag-u-turn dyan pa North Ave or diretso doon pa Quezon Ave. Sabi ko dito na, ganun din yun eh. Nakamotor naman kami, so singit-singit lang yan, diskarte lang yan. Diyan syempre doble ingat. So yun, mabalik tayo. Kapag ikaw ay rider or motovlogger, dapat yun nga, ang katawan ay malakas. Siyempre dapat kondisyon yan. Kung kondisyon ng motor mo sa pagra-ride, dapat kondisyon ka rin as a driver or rider. At yun nga, biglang huminto si Kuya sa gitna ng daan. At nasa na si Gab. Naiwan niya ata dun sa likod nung humintong sasakyan ah. So bagalan natin, antayin natin si Gab. Ayan na. Ayan na si Gab. So yun, bukod sa dapat malakas ang katawan, dapat buhay na buhay o masigla ang ating isipan at yung ating mga senses, yung ating sense of sight. Yan, dapat maayos na gumagana ang ating mga mata. Kung ikaw yung medyo malabong mata, siguro kailangan mo na kailangan mo magsalamin o contact lens or whatsoever, kasi delikado yan. Kung malabong mata mo tapos nagdadrive ka, lalo na pag gabi, hirap niyan. Actually lahat naman ng senses natin ay mahalaga o importante. Tulad niyan, unang-una ng sense of sight, ating mga mata, sense of hearing, tama ba? Yung ating mga tenga o pandinig, and ano pa ba? Nawala na ako, hinihingal na pati ako, ang hirap huminga. Yan o, yung tinignan nating motor kanina, pag pinaganyan mo, pinalitan mo ng ganyang pipe, yan o, maaaring ganyan ang tunog, malakas. SC project pala yung tambocho ni Kuya. Lakas. Mabase yung tunog niya, di ba? Hindi tulad nitong tunog ng tambocho ng motor ko. Tunog lata talaga eh. Pero gustong gusto ko yan. Pero pinaka gusto ko talaga yung tunog ng big bike, ng inline 4. Pwede na pala dumaan dito kasi sarado to eh. Sa Quezon Avenue lagi ang daan eh, kasi ginagawa nga tong MRT. So yun, approaching kami ng Quezon City Circle. Then papasok kami ng Commonwealth Avenue. Diretso na yun hanggang doon sa amin. So yun, dito na kami sa Quezon City Circle. At yun nga, dahil rush hour, maraming sasakyan. Sigurado traffic na naman doon sa may Commonwealth Avenue. Nasaan na si Gab?
Hindi ko mapagana ng buo tong sense of sight ko. May moist kasi dito sa visor ng helmet ko. Yan na si Gab. Tayo. Ay, buti naman, di na umulan. Doon lang talaga yung ulan sa may Caloocan. Pero parang umulan na rin dito kasi basa itong kalsada eh. So yun, kanina yung motor sa CF Moto, pag-usapan natin. Yung motor na yun, kung hindi ako nagkakamali, is CF Moto SF300. I'm not sure kasi hindi ko kabisado tong motor na to eh. Honda lover tayo guys, pero fan din ako ng ibang brand ng mga motor, syempre. Yun, itong motor na to na nilabas ng CF Moto, kung hindi ako nagkakamali, 300cc siya, yung displacement niya, and then sporty yung style niya. I mean, hindi siya naked or what. Then lingid sa kaalaman ko, 165,000 pala tong SRP or suggested retail price ng motor na to. So kung susumahin, parang abot kaya ito sa mga sabihin nating middle class. Marami nagsasabi na mura daw tong motor na to. Sa isip-isip ko naman, depende siguro sa features and then sa looks, sa style, mga ganyan-ganyan, mga specification ng motor. Base sa nakita ko kanina sa panglabas na kaanyuan ng motor, pwede na sa 165,000 pesos. Ang ganda ba naman ng motor eh. Then kung sa makina ang pag-uusapan o kaya yung mga panloob na kaanyuan ng motor, wala na akong idea. Kaya wala muna akong masasabi pagdating doon. So sa ngayon, bumabase lang muna ako sa kanyang panlabas na kaanyuan kasi maganda. Itsura niya, yung postura, maganda eh. Yung 165,000 pesos okay na. Lalo na kung maganda yung panloob na kaanyuan ng motor. Siguro naman alam nyo na kung ano ibig sabihin. Then yun nga, 300cc yung displacement nitong motor na to. Ibig sabihin malakas ito. Mas malakas sa 150cc sa 200. So yun lang. Wala naman siguro akong mga comments sa motor na to. Ay, masasabi ko maganda. Maganda siya. Sa akin naman para sa akin naman wala namang pangit na motor eh. Kahit nga lumang motor para sa akin maganda eh. Yun nga, as long na nagagamit natin yung motor natin, okay yan, maganda yan. Depende naman yan sa purpose ng paggamit ng motor natin eh. So ako nga ganto lang tong motor ko, Honda Wave 100R. Pero para sa akin napakaganda ng motor na to kasi alam niyo kung bakit. Ang purpose ng motor na to ay service ng aming pamilya. Biro nyo, dekada na to sa amin. Dekada na namin ginagamit to as primary service namin. At yun nga, muntik na ako bumangga kay Gab. Ay naku, kasi ito kasi si Kuyang naka-Innova eh. Huwag niyong mamatay ng kamote ha! Yaman na, wala sa linya oh. Gunggong! Parinig kita sa Tapos mukha bigla pang umihinto. Ay, ang hirap huminga. Ang labo pa ng paningin ko. Nagmamoist tong visor ng helmet ko eh. Mahirap naman kasi pag binuksan ko tong visor ko sabi nila yung COVID daw, yung virus daw nakukuha din sa air o sa hangin. So ayun, ganda na rin, nag-iingat tayo. Nasaan na si Gab? Hanapin natin si Gab. Nauuna na. Dami din kasi dumadaan na 4 wheels sa motorcycle lane eh. Pero balik tayo dito.
No choice tayo. Motorcycle lane is motorcycle lane. Sabi nga nila. So dito tayo sa hanay na to. So ayun, habang traffic, kwentuhan muna tayo. Mabalik tayo sa kanina. So sa mga aspiring motovlogger or YouTuber na katulad ko, huwag kayong panghihina ng loob, huwag kayong mapapagod, huwag kayong magsasawa. Ganyan talaga sa una, mahirap. Lahat naman sa lahat-lahat naman ng bagay, walang madali sa umpisa. Lahat mahirap. So ako, nandun pa rin ako sa stage na yon, sa mahirap. Ganun talaga. Tsaga-tsaga lang. Yun, sabi nga nila, vlog lang ng vlog. Ang mahalaga, nakaka-inspire tayo ng tao. Nakakapagbigay tayo ng entertainment, nakakapagbigay impormasyon, ganyan. Tsaka parang sinishare na rin natin yung mga experience natin sa kanila, sa mga manunood natin. Marami kasi talaga na aspiring YouTuber, ang target kung ano-anong bagay. Hindi naman lahat sa opinion ko lang. Yung ibang YouTuber or aspiring YouTuber, nag-YouTube sila, nag-vlog sila, motovlog, travel vlog, ganyan-ganyan, para kumita sa YouTube. Hindi lang yun, para for fame, para sumikat, ganyan-ganyan. At maraming mga rason. And sabi nila, dapat hindi daw ganun. Tama naman yun, dapat nga naman hindi ganun. Darating din naman sa point na magiging ganun. Pero depende, lahat nakadepende sa iyo o nakadepende sa atin. So may mga sari-sarili din kasi tayong buhay, may kanya-kanya rin tayong buhay. Hindi lang umiikot sa ganitong bagay. Kung ako tatanungin, para sa akin, isa ito sa inspirasyon ko, itong ginagawa na to. Maraming mga dahilan kung bakit nagbablog ako o nagmamotovlog ako. Pero kung anong dahilan na meron ng iba, ganun din naman ako. Magpapaka-plastic pa ba ako? Pero yun nga, hindi ko tinatarget yung iisang bagay lang. May buhay pa ako na dapat gawin. May iba't iba pa akong task sa buhay. Yan, may iba-iba akong diskarte, may iba-iba akong sideline. Kumbaga itong pag-motovlog ko, itong pag-ride na nagsasalita with video, for entertainment ko lang. And then magagamit ko rin to as a remembrance para habang tumatanda ako nakikita o napapanood ko yung sarili ko sa ganitong larangan. Kasi hilig ko to rider na talaga ako, o lagi talaga akong nagra-ride, and then traveler talaga ako. Saan ako nagta-travel, gamit yung kotse ko at gamit tong motor ko. And wait, stop muna natin ng daldalan. Pasok muna tayo dito sa kanto na to. So yun, sa mga aspiring YouTuber or motovlogger katulad ko, yun nga, huwag kayong magsasawa, huwag kayong titigil. Tuloy nyo lang yung ginagawa nyo kasi alam ko naman masaya kayo dyan Tulad ko, masaya ako sa pagra-ride. Dati wala naman sa isip ko na mag-motovlog, yung nagsasalita habang nagmumotor and then with video. Wala naman sa isip ko dati, nakiuso lang talaga ako. So kung yung iba gusto nilang makapag-share, ganun din naman ako. So sabi ko nga sa inyo, kung ano yung mga reason ng iba, isa rin yun sa mga rason kung bakit nag-vlog ako or nagmo-motovlog ako. O yun, nagsimula ako mag-motovlog ng ganitong motor ko. So what, di ba? Kahit ganito lang tong motor ko, o sabihin natin mumurahin, luma na, ang mahalaga nagagamit, di ba? Naita-travel ko, naira-ride ko, nakakarating pa ako sa kung saan-saan, di ba? Ayun, so habang nagra-ride ako,
sinasama ko kayo sa ride ko sa pamamagitan nitong motovlog. So yun, wala naman akong hinahangad na iba dito sa pagmamotovlog ko. Gusto ko lang magkaroon ng mga bagong kaibigan. Siyempre, alone lang ako palagi o mag-isa lang ako nagre-ride, nagmo-motovlog. Minsan kasama ko tong bilas ko. Ayun, yun lang naman. Gusto ko lang sana may makasama akong makaride, ganyan, mga bagong kaibigan, para may gana rin naman yung pagmo-motovlog ko, di ba? And then para meron ding enjoyment. Isa din points yun para sa mga manonood o mga viewers or subscribers nitong channel ko. So yun guys, malapit na ako pumasok sa aming lugar. Siguro hanggang dito na lang muna. So sana marami rin kayong natutunan sa mga pinagdadadaldal ko. Ayun, ang ganda ng motor oh. So yun, ayun, ang ganda ng motor oh, dalawa oh. Sunod tayo dun. Ang ganda ng motor oh. So yun guys, siguro tatapusin ko na tong vlog ko dito. Salamat sa panonood sa vlog na ito mga kaboy ride. So hanggang sa susunod nating pagkikita, hanggang sa susunod nating boy ride.